Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sa pambihirang pagkakataon, kinundena ng mga leader ng partidong politikal sa House of Representatives ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sumisira umano sa Kongreso at pambabanta sa buhay ng isang mambabatas. Sa isang joint statement na inisyu ni House Secretary General Reginald Velasco, sinabi ng lahat ng political parties sa Kamara na we take utmost exceptions sa mga huling pasaring ni Duterte. Nakalulungkot anya na pinili nito na batikusin ang institusyong sumuporta sa kanya ng maraming taon. Dagdag pa ng mga ito na dapat itigil ng dating Pangulo ang pananakot o pagsisimula ng gulo laban sa Kongreso. Matatandaang sa isang interview ni Duterte sa SMNI kamakailan, binantaan nito ang buhay ni ACT Teachers Representative Franz Castro at dinepensahan ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte kaugnay ng hiling nitong higit kalahating bilyong pisong confidential funds para sa Office of the Vice President at Department of Education o DepEd. Nahack ngayong araw ang website ng House of Representatives na congress.gov.ph matapos makitaan ng isang troll face image na may kalakip na mensahe sa ibaba. Mag-aalas 12 ng tanghali nang mahack ang website kung saan pinalitan ang photojournals section nito ng troll face at ang press release at schedule ng committee meetings ay binago rin ang titulo. Maging ang plenary streaming site ay pinalitan ng YouTube videos ng dancing troll face. Base sa mga nakasulat sa website, isang grupong tinatawag na Three Musketeers ang may pakana ng hacking. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, gumagawa na ng immediate steps para imbestigahan ang insidente. Isinusulong ng Commission on Human Rights o CHR ang pagsasabata sa Kongreso ng Human Rights Defenders Protection Act kasunod ng umano'y pagdakip ng mga militar sa dalawang kababaihang tinukoy nila bilang miyembro ng New People's Army o NPA. Matatandaan sa isang conference noong September 19, isiniwalat ng dalawang babaeng environmental activists na sina Jed Tamano at Jolina Castro na sila ay di umano'y dinakip ng militar at pinwersa ng otoridad na lagdaan ang mga dokumentong nagsasabing sila'y sumuko bilang kasapi ng makakaliwang grupo. Gabi rin ng araw na iyon ay pinalaya ang dalawa sa kustodiya ng otoridad. Para sa CHR, hindi dapat tingnan bilang kalaban ng pamahalaan, bagkus ay dapat na protektahan ng human rights defenders gaya ni Tamano at Castro. Sa ngayon, nakabinbin pa rin ang batas sa Senado mula nang maipasa ito sa Kamara nitong Pebrero ngayong taon. Pagkatapos ng pisong dagdag singil sa pasahe noong isang linggo, 25 pesos hanggang 196 pesos naman ang dagdag singil sa toll sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX na magsisimula sa October 17, Martes. Ayon sa Toll Regulatory Board o TRB, para sa mga bumabagtas pahilaga sa pagitan ng Tarlac City hanggang Mabalacat, dagdag na 25 pesos sa Class 1, 50 pesos sa Class 2 at 75 pesos sa Class 3. Sa Mabalacat at Tipo, Hermosa Bataan, Class 1 vehicles, dagdag na 40 pesos, Class 2, 81 pesos at Class 3, 121 pesos. End-to-end simula sa Tipo, Hermosa Bataan hanggang Tarlac City, madaragdagan ng 65 pesos ang Class 1, 131 pesos sa Class 2 at 196 pesos sa Class 3. Ang bagong provisional toll fees ay una sa 3 tranches sa loob ng 3 taon na sisingilin ng North Luzon Expressway o NLEX Corporation na ayon sa TRB ay para hindi mabigat sa mga motorista. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.